Ngayon lang po nangyari, mga kaistorya, na ang isang presidente ng Pilipinas ay may nagawang napakagandang bagay sa nakalipas po na humigit kumulang 2 dekada, to be exact, 19 na taon po. Ngayon lang po ito nangyari na nagawa ng presidente BBM, si PBBM lang nakagawa po nito. Simula 2005, mga kaistorya, sino-sino ba yung presidente na yun? Simula kay GMA, kay Noynoy Aquino, Duterte, hanggang kay PBBM. 4 na presidente, mga kaistorya. Si PBBM lang ang nakagawa. Ano ba yung nagawa na yan? Mamaya po, ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya, Babanggitin ko muna sa inyo ang mga good news. Ano po? Pinarangalan, mga kaistorya, ang Marcos Sr. dahil po sa kanyang galing at ligasiya dito sa Pilipinas na pinakikinabangan ng mga Pilipino at patuloy pang pakikinabangan ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Yun po yung tinatawag na nation building. Naalala ko yung sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay nangangampanya pa, mga kaistorya. Sinabi niya na kahit bigyan siya umano ng 20 taon ay hindi niya kayang tapatan ang nagawa ng Marcos Sr. Yun ikang mga ligasiya ng Marcos Sr., yung mga nagawa ng Marcos Sr. Patuloy ikang pinakikinabangan ng mga Pilipino at pakikinabangan pa ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nag-iba nga lang ang ihip ng hangin sa panahon ngayon, mga kaistorya. Ano po? At update naman po sa isinampa na impeachment, mga kaistorya, laban kay VP Sara. Talagang itinuloy ho ng House of Representatives. Ano ho? Ang sabi sa balita ay naipamahagi na umano sa mga senadores sa Senado ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at isang miyembro ng PDP laban na lumalaban sa pagka-senador ngayon, mga kaistorya, ay nagsabi na kailangan umanong maipanalo ng PDP yung kanilang seats sa Senado para kumbagay maisalba umano si VP Sara Duterte laban sa impeachment complaint. At sabi po ng Senado, mga kaistorya, ay baka sa July na raw po maasikaso yung impeachment dyan sa Senado. Ganun ba? Sige nga, alamin nga natin ang mga update na balita. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya, para po malaman ng ating mga kababayan ang mga balita po. Ano ho? Ang sabi po dito, tanggalin ko muna ito at ipakita ko sa inyo ang balita ni PTV. Pagkatapos ay palakihin ko po ito. Tingnan. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Absolunian Noble and Outstanding or UNO Award para bigyang parangal ang kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. mula sa mga opisyal ng Upsilon Sigma Phi Alumni Associations sa Goldenberg Mansion sa San Miguel, Manila noong Sabado, February 8. Dito ay kinilala ang kontribusyon ni dating Pangulong Marcos Sr. sa nation building. Gayon din ang kanyang legasiya na patuloy na humuhubog sa pamumuno at pamamahala sa Pilipinas. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtanggap ng parangal ang kanyang ina na si former First Lady Imelda Marcos na hindi kailanman matatapatan ng sino mang naging First Lady. Meron ba? Ng Pilipinas. Sapagkat siya talaga para sa akin ang the best. Talagang matalino. Napakalaki ng kanyang tulong po sa humigit kumulang mahigit 20 taong pamumuno ng kanyang asawa. Kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta. Asan kaya si Senator Irene Marcos? Bakit wala rito? Speaker Ferdinand Martin Romualdez. And speaking of the speaker, mga kaistorya, pinarangalan din po siya ng UNO na isa ring UNO awardee at si Andrew Romualdez. Ayun, mga kaistorya, yan po yan sila. Mga kaistorya, napakagandang balita naman nito. At kunting patalastas lamang po, mga kaistorya. Gusto ko lamang pong ipakita ito sa inyo sa mga naghahanap po ng materyales sa mga construction job. Kung sino man sa inyo ang naghahanap ng hollow blocks at buhangin ay bumili na po kayo dyan sa Siete Brillantes dyan po sa Baton Lapok, Butulan, Zambales. Mga kaistorya, kung gusto ninyo mga kaistorya ng matibay at di kalidad na hollow block ay dyan na po kayo bumili dahil sila ay 30 taon na po na gumagawa ng hollow blocks, kaya subok na matibay standard mga kaistorya. At di kalidad ang kanilang lokasyon po, mga kaistorya, ay dyan po sa Paitan Road
na papunta po ng Taugtog or Kamara. Mula po dyan sa triangle intersection ng Butulan ay babaybayin ninyo ang kalsada na papuntang San Juan. Pagkatapos pagkalampas po ninyo ng diversion road ay susunod na po yung kalsada sa kaliwa na papunta po ng Taugtog or Kamara. Yang hollow blockan po na yan ay pangalawang lote mula sa kanto. Screenshot na po ninyo ang kanilang contact number. At sa susunod ay pagka nagawa na nila yung sketch ng kanilang mapa ng kanilang lokasyon ay ipapakita ko po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa-endorse ay of course mayroon po yung monetary consideration. Siyempre naman mga kaistorya. So yan po ang atin pong kaunting patalastas. Balik na po tayo mga kaistorya doon po sa tinatalakay natin. Isa pang magandang balita na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon na yung binabanggit ko kanina na simula 2005, ngayon lang nangyari po ito. At si PBBM lang po ang nakagawa niyan. Ano yun? Napababa niya po yung porsyento ng mga Pinoy na walang trabaho. Pinakamababang porsyento simula 2005. Isipin ninyo, si GMA isang ekonomista, tapos may Noynoy Aquino administration pa, tapos may Duterte administration pa. Abay si PBBM lang pala ang nakagawa niyan. Ay isipin ninyo mga kaistorya. Ang sabi po dito, the country's unemployment rate further went down to 3.1% in December last year. December Nung naupo si PBBM, mga kaistorya, ang inabutan niya noong July 2022, kung hindi ako nagkakamali ay nasa 5.2%. 5.2% milyon-milyong Pilipino ang pinag-uusapan dyan, mga kaistorya. Isipin ninyo, noong July 2022, ang employment rate ay estimated at 94.8%. Ibig sabihin, yung unemployment rate during that time, July 2022, kakaupo lang niya ni PBBM bilang presidente ng Pilipinas dahil ang presidential election ay May 2022. Mga kaistorya, nanumpa siya ay June. So kakaupo lang po niyan. Ibig sabihin ay 5.2% lamang po ang unemployment rate during that time. Mga kaistorya, salamat naman kung ganoon. Ibig sabihin mga kaistorya, magaling ang performance ng atin pong presidente. Bringing the full year 2024 data to 3.8%, the lowest recorded since 2005, the Philippine Statistics Authority said Thursday in a briefing. National statistician Dennis Mapa said the result of the latest labor force survey showed that the number of unemployed Filipinos declined to 1.94 million in 2024 from 2.19 million in 2020. Sabi ko sa inyo, yung kakarampot na porsyento na pinag-uusapan na yan, milyon-milyong Pilipino ang nabigyan ng patrabaho dyan. Naniwala na kayo. Abay, kaganda. Mga kaistorya. Dagdag pang magandang balita. Thai billionaire Danin CP Group to form $1 billion fund with Philippine Maharlika. Yan po yung Maharlika Investment Fund. Aba, ganda nito. Itong Maharlika Investment Fund na ito na binabatikos nila kung ano-ano noon. Ngayon, hindi man siguro masabi mga kaistorya ng nakuha na buo ng Maharlika Investment Fund ang major share ng NGCP, ay naging paraan po yan ng gobyerno natin para maisalba tayo mga kaistorya sa pinangangambahan nating shutdown remotely ng atin pong enerhiya national. Pinangangambahan na baka ma-shutdown ng China remotely ang Pilipinas. Itinanggi. Sabi sa mga balita at ginawa natin ng dedicated content, ay meron nga mga devices na pwedeng ma-shutdown remotely. Sabi mga kaistorya, pero itinanggi naman po yan, hindi daw po yan totoo. Sabi ng NGCP. Abay, sabi ko naman mga kaistorya, mas mabuti na nagawa ng paraan, mga kaistorya, i-take over nilang kako ng gobyerno kaysa magka-problema tayo. Balang araw, ginamit ang Maharlika Investment Fund. And speaking of that Maharlika, ito na naman. Ano ang magiging implikasyon nito o epekto nito sa mga Pilipino at sa bansa natin? Tutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Tutulong sa mga Pilipino para mabigyan pa ng mas maraming patrabaho. Bababa pa ang unemployment rate. Ay pagkaganda ng ginagawa ng gobyerno natin ngayon, mga kaistorya. Ang sabi dito, Thai billionaire Danin CP Group to form
$1 billion fund with Philippines Maharlika Sharwin Pok Fund Group, an agribusiness to telecommunications conglomerate controlled by the family of Thai billionaire Danin Shirar Vanont and Philippine Sovereign Wealth Fund. Ewan ko kung tama ba yung pronunciation. Ang hirap kasi. Will set up a $1 billion private equity fund to invest in agriculture. And speaking of agriculture, mga kaistorya, yan po kumbaga specialty, special skill ng Marcos family. Digital innovation. And speaking of digital innovation, yan ang isinusulong ng gobyerno ngayon. Yung administrasyon, pati na po ang mga transaksyon sa gobyerno ay ginagawa na nilang digital and renewable energy na isa sa isinusulong ng presidente natin ngayon. Isipin ninyo, $1 billion fund pala. Ang iuukol dyan, makikipag-partnership dyan ang Maharlika Investment Fund. Ay salamat naman kung ganoon, ngayon, yung mga bumabati ko sa Maharlika, bakit tahimik kaya sila ngayon, mga kaistorya? Simula noong na-take over ng Maharlika Investment Fund, yung 4 seats, kung hindi ako nagkakamali, sa NGCP, asan yung mga bumabati ko sa Maharlika? Bakit hindi sila magsilitaw ngayon? Kasi maganda yung resulta Hindi nila mabatikos. Bakit? Pag binatikos nila, yung magandang ginagawa ng Maharlika Investment Fund, magiging masama sila sa paningin ng mga Pilipino. Kaya hindi nila mabatikos Ay di po ba? Ay, tayo, mga Pilipino, nagkakagatan pababa. Ay mabuti na lamang ay hindi nagpatinag ang gobyerno natin nung kinakagat ang gobyerno natin yan at hinihila pababa. Ito na. Makikinabang mga Pilipino. Di po ba? And ito na, mga kaistorya, doon na tayo sa impeachment update. Narito ang record na naipamahagi na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa mga tanggapan ng mga senadores. Sabi po ni News 5, ito po yung pinakita nila na papel. Makikita mo nga dyan, Binay, Cayetano, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lapid, Ligarda, mga nakapirma sila Marcos, Aimee, Padilla, Pimentel, Po, Revilla, Tolentino, Tolfo, Villanueva, Villar, Zubiri. Yan, mga nakapirma sila, may mga petsa pa. Mga kaistorya. Eto. Ang sabi po, mga kaistorya, ay hindi daw po mamadaliin ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara. Maaari daw yan umpisahan na lang nila pagkatapos po ng SONA. Ang may sabi po niyan ay si Senate President Cheese Escudero. Kung ganun, pagkatapos ng SONA, July kasi ang SONA, mga 3rd week ng July, meaning baka last week na ng July or first week na po ng August nila sisimulan. Yun ang sabi. Ngayon, ito pa, update po, mga kaistorya. Ang sabi po dito, basahin nga natin Binigyang diin ni Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan senatorial aspirant at dating Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Attorney J.V. Hinlo nitong Miyerkules, Pebrero 5 ang critical role ng susunod na Senado tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. The decision of the House of Representatives to impeach VP Sara has now caused the transfer of this said action to the Senate, saad ni Hinlo. Idinagdag nito na matatagalan ang proseso ng impeachment dahil kailangang magpresenta ng testimonial at documentary evidence ang mga partido. Din ni Hinlo, the stakes are high para sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at sa PDP laban sa pagiging key battleground para sa political influence ang darating na midterm election sa Mayo 12. Sabi yan sa balita ni People's Tonight. Ngayon may sinabi pa rito sa kanilang photo na ito. Photo ba ito o ano? Basta yun na yun. Ang sabi, PDP must win Senate seats to save VP Sara. Attorney Hinlo. The composition of the next Senate will be crucial to the conviction or acquittal of the VP for her political survival. All the 6 candidates of the PDP Laban plus its 2 guest candidates must win in the May 2025 senatorial elections at the PDP Laban senatorial aspirant Attorney J.V. Hinlo. Ganon. Yan ang nga sabi ko sa inyo, naniwala na kayo mga kaistor na yan kung
senatorial election na yan, mga kaistorya, ay panahon yan ng pagtatanim ng mga kaalyado. Napaka-crucial ng election na yan. Kaya kayo po bilang mga botante ay maging matalino po kayo sa pagpili ng mga iboboto. Yung talaga iboboto ninyo hindi yung sa bandang huli magsisisi. Mga kaistorya, okay. Dagdag na balita. Ito pa po, may kaugnayan pa din dyan sa impeachment na yan. Naghahanda ang impeachment prosecutors, mga mga kongresista, mga prosecutors, ng Kamara para ipasubpena ang bank records. Ipapasubpena ang bank records ni Vice President Sara Duterte upang mapatibay ang kanilang kaso oras na magsimula na ang impeachment trial laban sa sa Senado. Posibleng mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Hunyo, 4 na buwan matapos i-transmit ang articles of impeachment. The impeachment process allows us to complete the evidence to support our case, and that includes subpoenaing financial records if necessary through the Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, Representative Jinky Luistro, kung hindi ako nagkakamali ang kanilang head prosecutor. Correct me if I'm wrong, yun ang pagkakaalam ko. The Bank Secrecy Law, may Bank Secrecy Law tayo mga kaistorya, provides an exception for impeachment cases, and we intend to use all legal means to secure the relevant documents in addition to the evidence already present that will aid in the trial. Saad pa niya, sinabi ni Chua na naghahanda na rin ang House Prosecution Team sa pamamagitan ng pag-review sa mga kasalukuyang ebidensya, pagkuha ng karagdagang documentary records, pakikipag-ugnay sa financial agencies at paglista ng mga testigo. Maalaala ko yung sa Hollow Blocks kanina na pinakita ko. Kung gusto po ninyong bumili, mga kaistorya, sa kanila, pag binanggit na ninyo na inendorso kayo ni Juan Historiador sa kanila, kayo po ay may discount. Ibibigay nila sa inyo ng mas mababang presyo yung Hollow Block. Basta banggitin lamang po ninyo na kayo po ay in-endorse ni Juan Historiador. Dagdag pa na balita. Tungkol pa rin po ito sa impeachment. Ang sabi po, ito raw impeachment na ito ay hindi espesyal, hindi raw po ito kakaiba. Yan po ang iginiit ni Senate President Jesus Escudero kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun ba? Hindi daw po pala yan espesyal. Isa daw po yung karaniwang proseso. Hindi ito kakaiba. Ang tingin na dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami, umaakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami ay magiging patas para rito. Mukhang umiilag na kaagad si Senate President. ano sa tingin ninyo mga kaistorya, kayo ngayon tungkol dun sa ika-4 na impeachment complaint na pinangunahan ni Congressman Sandro Marcos, na siya pa nga ang nanguna sa pirma. Ito po yung kanyang sinabi, ito ang kanyang reaksyon. Basahin ko sa inyo. Sandro Marcos, iginiit na fake news ang sinasabing suhulan sa pagpirma. Wait. Sa pagpirma sa impeachment complaint. Mamaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagtataka ako, sabi ni PTV. Nagtataka ako, bakit nagulat ang tao? Alam nga naman sabihin mo, huhukayin mo luluko. Of course, I'll be the first one to sign. Ang tinutukoy niya dyan na nagsabi na huhukayin ay si VP Sara. Dahil matatanda na sinabi ni VP Sara na huhukayin niya ang labi ni Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Yan yung reaksyon ni Kong Sandro Marcos. Pahayag ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan siya ang unang pumirma sa ika-4 na complaint sa mababang kapulungan. As to why I was the first one to sign, kung bakit ako ang unang pumirma doon, alangan naman, nasasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin ang lulo mo at itapon ang katawan sa West Philippine Sea.
Sabi niya gusto niya patayin ang Pangulo at ang First Lady na aking mga magulang at gusto niya patayin ang Speaker. Bakit naman magugulat ang tao na pipirma ko dyan? Paliwanag ni Marcos. You know, these are statements that cannot be taken lightly, especially from someone in such a high position. Yan po ang sinabi ni Kong Sandro, the first son. Kayo. Mag-a-agree ba kayo kung kay Kong Sandro Marcos o hindi? Sa palagay po ba ninyo mga kaistorya ay makatwiran o hindi ang sinabi ni Kong Sandro? Comment po kayo mga kaistorya. Ano ho? Ito pa. Sandro Marcos, iginiit na fake news ang sinasabing suhulan sa pagpirma sa impeachment complaint. Tahasang tinawag na fake news ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang mga balitang may kapalit na pera ang pagpirma ng mga kongresista sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Git niya, parte na ito ng smear campaign ng mga DDS upang i-discredit ang proseso. Nariyan aniya siya nang ipaliwanag sa bawat kongresista ang articles of impeachment ay binigyan sila ng kalayaan na magdesisyon kung lalagda o hindi. Wala niyang anumang monetary o perang binigay o anumang pangako na pundo para sa AICS o AKAP. Kayo po mga kaistorya, comment kayo. Naniniwala ba kayo o hindi? Ano ho, mga kaistorya? Okay. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Ano ho, muli sa mga gustong bumili ng hollow blocks at ng buhangin, di kalidad at murang hollow block, abot kaya. Kontak na dyan sa 7 Brillantes, dyan po yan sa Baton Lapok, Butulan, Zambales. Bakit kamo maibibigay nila ng mura sa inyo sa pamamagitan ng endorsement ni Juan Historiador? Sapagkat sila po ay hindi na nagbabayad ng tagagawa ng hollow block. Sila mismo ang gumagawa. At isipin ninyo, 3 dekada na pala sila sa pag-experiensyado na sa paggawa ng hollow blocks. Ang kanilang hollow blocks na ibinibenta sa kasalukuyan ay D4 at D5. Ayan screenshot nyo na lamang. So yung mga malalapit po dyan, sa Butulan, sa Iba, sa Kabangan, yung mga malalapit po dyan na nagpapagawa ng bahay, mga apartments, mga buildings, At may mga fish ponds dyan, kung hindi ako nagkakamali, binabakura ng pader. Kontak na po kayo sa kanila. Basta banggitin ninyo na inendorso kayo ni Juan Historiador sa kanila, ibibigay nila sa inyo ng mas mababa ang presyo. Oo, totoo yan. Subukan po ninyo, mga kaistorya. So yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Di ko na po kayo isa-isahin pa. Kasi may mga bansa akong nakakalimutan. May nag-comment kamakailan lang. Sa Russia, nanonood. At meron din sa China, tingnan ninyo. Meron din sa Alaska, kita ninyo. Mga malalayong narating ng ating mga kababayan. Salamat po sa lagi ninyong pagsuporta. Walang sawang pagsuporta. Laging panunood, pakikinig, pag-aabang, paglalike, pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin po ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay, ng tagumpay at ng kasaganaan. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.